Let us hear from my colleagues their opening statements. Let's start with our Senate President, Senator Win Gatchalian. Maraming Senator salamat, Win. Mr. Chairman. Thank you very much. Napakasipag niyo ho talaga, no? Dahil 4-day work week lang ho kami mga kasama. So until Thursday lang po yung trabaho namin, but 10 hours a day. No? But dahil nga itong mga pag-uusapan natin ay mahalaga at tinitignan ko ngayong agenda natin, marami ho tayong pag-uusapan ngayon. From the Land Use Act to Pax Silica to some environmental issues sa Pampanga. So first, Mr. Chairman, maraming salamat ho. Nagkaroon ho tayo ng hearing lalo na dito po sa Pax Silica. Matagal ko na hong pinag-aaralan itong initiative na ito at nakita ko po na marami pong bagay na dapat ho natin pag-usapan at marami rin mga kabutihan na dapat pong lumitaw dito po sa ating pagdinig. Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once in a lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments ho dito sa initiative na ito. At sa mga ganitong panahon na napakabagal po ang paglago ng ating ekonomiya, kung mayroon hong mga mag-i-invest ho sa ating bansa, ay malaking bagay na ho ito, no, para sa ating long-term growth. Pangalawa po, nakita ko na ito ay isa sa pinakamalaking, tawag ko nga dito, industry shift sa ating bansa. Ang pinakahuling industry na pumasok ko sa atin ay yung BPO, Business Process Outsourcing during the 90s. Pero sa mga research ko at sa mga nababasa ko, pag hindi ho tayo magkakaroon ng industry shift, itong BPO ho, mawa-wipe out to ng artificial intelligence. Marami hong mga trabaho ang mawawala dahil po sa artificial intelligence, lalo na yung tinatawag nating mga entry-level jobs at low-value jobs tulad po ng mga call centers. Kaya kung hindi ho tayo maghahanap ng panibagong industriya, maraming tao po ang mawawalan ng trabaho. Kaya Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon at tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite. Itong mga risk at caveats, unang-una, dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Wala pong compromise ho dyan. No? Hindi ho natin pwede isa lang alang po ang ating sovereignty o soberenya. No? Importante po na ito ay compliant po sa ating saligang batas. Pangalawa, yung mga environmental concerns na naririnig natin. Tubig, isa dyan sa pinakamalaking concern. No? Sa mga data centers, even semiconductor industries, matakaw ho talaga yan sa tubig. No? So importante ho na na-address ho natin yung demands nitong Pax Silica initiative pagdating po sa tubig. Pangatlo, kuryente. No? Hindi na sawang-sawa na ho tayo sa yellow alert, sa red alerts. Pagpapasok po na isang malaking industriya, importante po na ma-address ho natin yung kakulangan po sa kuryente. Pangalawa, yung displacement po, pangatlo, no, yung displacement po ng ating indigenous peoples, mga katutubo ho natin at mga magsasaka ho natin. Hindi ho natin pwedeng payagan na mawalan ng trabaho ang ating mga magsasaka. Hindi ho natin pwedeng payagan na ma-displace o matanggal po sa kanilang lugar ang ating mga katutubo. Importante po na makatarungan po ang ating pagtrato po sa ating mga magsasaka at ating mga katutubo.
At lastly po, yung technology transfer. No? Importante po na natututo ho dito tayo. Hindi ho pwedeng papasok lang ang industriya, aalis, wala tayong matututunan. No? Importante na magkaroon po ng malinaw na technology transfer, lalo na sa ating mga kabataan. No? Pinagmamalaki ho natin, meron tayong isa sa pinakabatang populasyon sa buong mundo. Pero kung mangmang naman po yung ating populasyon, wala rin po mangyayari. Kaya importante po no, technology transfer na mangyayari. At malapit na ho tayo sa alam niyo, isa sa mga bagay na dapat ho natin ipagmalaki ay ang ating semiconductor industry. Narinig ko dito si Dan La Chica, no? Ninth na tayo, no? Tama ba, Dan? Ninth na tayo sa pinakamalaking exporter ng semiconductor sa buong mundo. Pero low value, no? Mababa po yung value. At nakakita ko itong Pax Silica, from low value, tatalon ho tayo to high value. No, mas marami ang magiging kita po ng ating bansa at maraming kabutihan ang pwede pong idulot po ng kita na makukuha ho natin dito sa initiative na ito. Kaya meron na tayong base pagdating ho sa semiconductor, pero hindi ho tayo umaakyat doon sa base na yon. So ito yung nakikita kong susi para from low value maging high value at mas marami tayong trabaho na malilikha. Kaya muli mga Chairman, maraming salamat po dito sa inyong pagdinig at tamang-tama ho to dahil habang kinoconstruct, binubuo po itong Pax Silica, importante po na ang Senado ay magkaroon po ng oversight at masigurado na itong mga risk, itong mga naririnig ho nating mga hinaing, matugunan ho natin. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senate President Win Gatchalian. And next to give his opening statement is Senator Bam Aquino. Senator Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami kay Senator Tulfo for doing the hearing at the soonest possible time. Sa totoo lang po, maraming komite ang nais na mag-hearing tungkol sa Pax Silica, including our Committee on Trade and Industry. No, so whether we will do this together or separately in the future, rest assured po na magkakaroon po ng mga pagdinig para mas maging malinaw sa taong bayan at sa mga apektadong komunidad kung ano ba talaga ang mga plano, ano ba talaga ang outcome na hinihintay natin sa Pax Silica at ano rin yung mga safeguard, no, para sa mga communities na apektado. Alam niyo naman po, taga-Tarlac po tayo, yung Kapas ay kapitbahay ng Concepcion, si Mayor Boots po ay inaanak ko sa kanyang kasal. Mahalaga po sa amin na malaman ano ba talaga yung mga plano. So let me begin by talking about transparency, no? Ako po yung isa sa mga nagsusulong. Marami ho kami dito pero isa po ito sa mga pangunahing sinusulong po natin sa Senado, yung full transparency. At nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano? Ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica? Nung una, may balita na merong data center. Pagkatapos, wala ng data center. We hope that these hearings can be the venue for full transparency. Ano ba talaga yung mga plano, no? Ano ba talaga yung pangailangan pagdating sa kuryente? Ano ba talaga yung pangailangan pagdating sa tubig? Meron ba talagang magsasaka na mawawalan ng lupa? Meron ba talagang IP na mapapaalis sa kanilang ancestral domain? Lahat po na ito mahalagang malaman ng taong bayan. And kanina po, binanggit ko kay